Pag-usapan natin itong post ni Joey Di Bebre tungkol sa Pampanga. Sabi niya, is it because of the first province that has a bring home PRRD rally in Luzon? So, hindi ko na-monitor kung kailan yung protest rally ng mga Kapampangan para panawagan, pabalikin si PRRD. Kaya lang, tapos na, sabi ni Joey Di Bebre. Ito, mayroong communication from Malacanang to Senate President. Basahin ko ha. Office of the President, Malacanang, March picture is March 12. March 11. The Honorable Senate President and members of the Senate, ladies and gentlemen, we respectfully transmit herewith the veto message of President Ferdinand Marcos Jr. on enrolled Senate Bill number 2797 and House Bill number 10634, an act declaring the province of Pampanga as the culinary capital of the Philippines, pursuant to the provisions of Article 6, Section 27.1 of the 1987 Constitution. Best regards. Very truly yours, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. So, veto message, ito, dinisapprove. Hindi mas papayag ang Pangulo itong batas na mag-declare province of Pampanga as the culinary capital of the Philippines. Okay. So, sino yung mga kababayan nating Kapampangan dyan? Anong masasabi nyo? Hindi papayag ang Pangulo na maging culinary capital kayo. Culinary, yung galing sa pagluluto, sarap ng niluto. Agree ba kayo na marunong magluto, masarap ang luto ng Kapampangan? Ano masasabi nyo? Ako, nakatikim ako ng lutong Kapampangan. Anong patutin ba yun? Ano? Yung ano sa paa ng baboy? Patatim. Patatim. Ang sarap. Grabe. Kapampangan yung ano, yung nagluto. Parang pinadala lang kami, padigo kung sa Ilocano. Parang kaibigan ng anak ko, pinadala kami. Ang sarap. Kaya ako, naririnig ko na yan noon pa na basta Kapampangan, masarap magluto. And agree ako. Masarap talaga magluto ang mga Kapampangan. At ito, pumasa na sa Kamara, no? Kasi may House Bill eh. Pumasa na sa Kongreso, sa Senado. Ano bang mawawala kung gawin mong culinary capital ang isang probinsya? Para naman ito sa turismo o ano? Bakit? Hindi ko maintindihan bakit bineto message. Parang bawal o ano? So, sabi nga ni Joey Di Bebre, dahil ba nag-rally ang taga Kapampangan na bring home PRRD, dahil ba nandyan si former President Gloria Macapagal Arroyo? Nagtatanong nga lang naman. So, kaya magbasa tayo sa people who reacted. 6,600, 4,700 ang tumatawa. 1,500 lang ang like. Comments. Free thinker, Tacloban daw kasi dapat ang culinary capital. Waray, Leyte. Wala akong masyadong naririnig na marunong magluto o masarap ang luto sa Tacloban. Ito talagang nakatikim na ako luto ng Kapampangan, ang sarap. Mayroon akong paboritong pinupuntahan, yung Eat All You Can Restaurant Kabalin. Diba, Kabalin is Kapampangan. Ang sarap ng luto, yung Kabalin Restaurant. Palagi akong pupunta dyan, kahit although medyo mahal na kasi ngayon. Ang sarap ng luto ng Kapampangan. Chona Cortez, dahil yan kay PGMA sa di niya pagboto sa impeachment. CJ Wilson, sabi niya, laklakan
me animals, as if the Kapampangan will cry over the title, "We are still known as food heaven even without that bill." O ito, Kapampangan itong nag-comment. Talaga naman ang sarap magluto ng Kapampangan. Bakit naman hindi mo? Maria Pema, grabe, veto power meaning disapprove. O, disapprove na. Melan Chua, kahit walang ganyang mga paichos nila, alam ng buong Pilipinas na masarap talaga magluto ang mga taga Pampanga. Pati food nila masasarap din. Hindi na lang. Agree, sabi ni Mercy Borlasa. Iba ang sarap ng luto sa Pampanga. The best. Jojo Orosio. True. Kahit Bisaya ako at marunong magluto, iba pa rin ang lutong Kapampangan. At mas marami putahe compared sa ibang region ng Pilipinas. Tama po. So, ang daming ito, Ria. Yes, even Ilocano ako. Talagang mayaman magluto. Kapampangan. Roberto Maria Rosal Arquesa, do you really need a Republic Act to make that claim? Oo nga, hindi na kailangan. Alam naman ang karamihan na sarap ng luto ng Kapampangan. Baliwala nila. Kailan? Anong reaksyon ngayon ng taga-Pampangan? Pagdating sa eleksyon, baka madagdagan pa ang boboto sa PDP laban dahil dito. Bahala sila. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito at nakakatulong kayo sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin ay tinutulong sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag muna ni si tatay, ang natagaan ng gero. Tay, tagaan ng gero. Lipay kayo siyang natagaan ng mugsin. Oo. Og mo na ni ang balay ni tatay og ni nanay nga natagaan sila og gero. Maayo na gyud ang ilang balay karon kay mag-atop naman sila. Kay tungod luoy na magud kay sila ani og mag-ulan. Oo. Mag-atop na dayon siya karon. Oo. Og karon ko, unsa inyong maistorya ko nga matagaan mo og natagaan mo gero, maka-atop na mo, mawala na ning inyong atop nga bulsot na gid kaayo. Unsa inyong maistorya? Sa Ginoo og sa nagkuan sponsor aning ang una gyud pasalamatan nato ang labong makagahom kay siya ang naghatag. Labaw pagid ang nag-sponsor aning nagtabang. Salamat sa mi og labi na gid nimo kay ay man sa di man sa mi maka kung wala mo. Lagi call. Kamo gyud mi. Nga. So, salamat ko sa Ginoo nga dunay nakakita sa inyo nga sa inyong pagpuyo din ani nga inyong balay tulo na gid in taon. Pila na ni siya? 77 eh. Aw, 87. 87. Aw, 88. 1988. naman koy bata nga 19. Abot na ni siya og kapin 20 ka tuig. Sobra. Una ka ni sa ilaha. 1988, 25 na meron. Kami pa 25 na din. ni. Unya dugangan og 13. Oo. Pila? 25 dugangan 13. So, 38. Oo. Katuig. Dugay na gid kaayo. 38 katuig. Lagi. So pila na day ay ang imong edad call? 66 na ko. Oo. So, pwede ra day mag-angkol ko di sa ko magtatay kay bata-bata pa di ay. Oo. Sige. Muna ni. Salamat gid kayo. Oo, sige, salamat kayo. Kung nga ang grasya lagi di na to damhon ba? Oo, sa panalangin sa Ginoo. Oo. Isa may magdahonggod nga. Oo. Sa una nakadawat ang uban wa malang napud ni. Oo, so karon nakakuha na. Sawa sila maapil. Unsa man sila maapil sa interview? Oo, so karon natagaan naman mo inyo ha. Oo, sige, mag-angkol lang ta sa Ginoo sa panalangin.